Ang lalaki ay isang ganap na pervert. Sa tuwing nakikita niya ang nasa sabik na ekspresyon ng isang tao, papatayin niya ang mga ito ng hindi mabata. Ngunit palagi niyang binibigyan ng biktima ng 3 segundo upang makatakas, upang masiyahan siya sa kasiyahan ng pangangaso at pagpatay. Nagtago si Regier sa isang silid, nakatago sa isang malaking kahon na bakal. Hindi nagtagal ay lumapit si Jark sa kanya, ngunit hindi niya nakita si Regier. Tagalit, patuloy niyang winawagayway ang karit sa kanyang kamay patungo sa bawat kahon. Ang pulang dugong karit ay tumusok sa pinagtatagwan ni Regier sa isang iglap. Matapos makumpirma na nakaalis na si Jark ay agad na tumakas si Regier. Kailangan niyang umalis dito bago siya matagpuan. Tadaan, nakita niya ang isang patay na ibon na tila nagpapagana ng isang tiyak na kakayahan sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mawala ang kanilang mataas na liwanag at hindi niya namamalayan na tinatakan ang basag na ibon. Nang matagpuan ni Regier ang labasan, isang parang bata na tawa ang narinig sa di kalayuan. Itinaway ni Jark ang karit kay Regier, ngunit nagtago siya sa ilalim ng tulay. Sa sandaling desperasyon, sumakay si Regier sa elevator. Nakatakas siya sa wakas, pero hindi alam ni Regier na mas delikado ang lugar sa harapan. Sumakay siya ng elevator papuntang ospital, biglang may narinig na kakaibang paghinga mula sa malayo, na ikinatakot niyang tumakbo palabas, papalapit ng papalapit ang tunog ng paghinga, at bigla siyang nasalo. Isa pala itong bulag. Sinabi niya na siya ang psychiatrist ni Regier, si Danny. Marahan niyang pinunasan ng dugo sa mukha ni Regier, at saka siya pinasok sa loob. Sa kasamaang palad, hindi niya sinasadyang nahayag ang kanyang tunay na layunin. Nine love pala siya sa mga mata ni Regier. Nahuli ni Danny si Regier, inilagay siya sa operating table, at sinabihan siyang ipadala siya at ang kanyang mga magulang sa impyerno ng sabay-sabay, at tila may naalala ito kay Regier. Nawala na naman ng liwanag ang kanyang mga mata, at para siyang patay. Tuwang-tuwa si Danny nang makita ang tagpong ito, dahil muli niyang nakita ang magagandang mata ni Regier. Biglang, masyadong masaya ang sigaw ni Danny, at tumama sa mga mata ni Zack. Hindi niya maiwasang putulin siya. Pagkatapos ay pinapakita niya kay Regier ang isang desperado na ekspresyon, kung hindi, wala siyang masabi, pero hindi siya gumagalaw na parang puppet dahil dito nawala na ng gana si Zack at aalis na sana, ngunit naabutan siya ni Regier, at nakiusap na patayin siya. Ang tao ay isang pervert killer na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya, ang buhay sa kanyang mga kamay ay hindi mabilang, pero ngayon, sa harap ng hiling ni Regier sa kamatayan, hindi niya napigil ang samuka. Pagkatapos ng lahat, bilang isang mapagkakatiwalaang lalaki na may sapat na gulang, wala siyang oras upang maunawaan ng mga taong may mga problema sa kanilang isipan. Hinawakan ni Zack ang ulo ni Regier at pinaisip siya ng paraan, pero biglang bumukas ang pinto ng elevator. Nakahanap na pala ng switch si Regier sa bulsa ng doktor. Hindi pa lang, ito ang nagparamdam kay Zack na medyo maaasahan si Regier. Ako ay isang tanga. Wawakasan kita. Pakiusap. Kasal na ang mag-asawang nagsabi niyan, nawala sila sa kanilang pag-iisip at hindi nasisiyahan na bumuo ng isang formal na koponan, pero bilang teammates, wala silang communication. Wawakasan kita. I didn't expect na ikaw, isang pervert killer, na may proud side ka. Pagsakay sa elevator, hindi nagtagal ay nakarating silang dalawa sa bagong palapag. Nakakita sila ng malaking libingan dito. Walang pakialam si Zack at nagpatuloy sa paglalakad. Umalis ka na dito. Habang tinitignan niya ito, mas lalo niyang nararamdaman na maaasahan talaga si Zack. Nagsimula silang dalawa na maghanap ng mga pahiwatig sa libingan. Napag-alaman ni Regier na hindi lang ang sarili niyang lapida ang naririto, kundi pati na rin ang tambak ng mga durog na bato sa tabi nito. Halatang pinaghandaan nito si Zack. Kahit paano siya nakakita ng lapida, iba pa rin ang pakikitungo niya rito. Hindi matitiis ang ugali nitong si Zack. Sisirain ko. Halika, tatawagan kita. Walang pagpipilian kundi gawin ito. Itinuro ni Regier ang lapida at sinabing may ihip ng hangin doon. Baka nandoon ang labasan. Kaya nagkusa siyang anyayaan si Ying Chen na bisitahin ang puntod. Sinubukan ni Zack at sinabing, hindi ka naman tatakas, di ba? Hindi ako tatakas dahil hindi ako patay. Paano ko naramdaman na ang pangungusap na ito ay hindi maipaliwanag? Dumating si Regier sa dulo ng koridor. May nakita siyang sulat sa tabi ng mesa. Sabi ng may-ari ng sulat na in love siya kay Regier at first sight, at may isang espesyal na regalo para sa kanya. Ito ang libingan na ginawa para sa kanya sa labas. Little cutie, ang ganda talaga ng regalo mo. Sa kabilang banda, tinitigan ni Zack ang kanyang lapida. Habang tinitignan niya ito, mas lalo siyang naiinis. Pinulot niya ang cross sa tabi nito. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay nabasag ito ni Zack. Napakasarap ng pakiramdam niya, kaya nagkaroon siya ng matapang na ideya. Sisirain ko, pasensya na po. Hindi nagtagal, bumalik si Regier sa puntod. Nakakita siya ng lungga ng lobo dito, parang sinira lang ni Arha. Kaya sinabi niya kay Zack na hindi niya nakita ang exit pagpasok niya. Ngunit siya ay hindi maipaliwanag na ipinagtapat at ang tanda ng pag-ibig
narinig ay itong lapida. Narinig ito ni Zack at binaliktad ang mesa. Hindi ka makapasok dito. Dinurog niya ito at iniluwa, pero nagalit si Regier, nabaalisa siya. Hindi mahanap ni Zack ang labasan. Sa elevator lang niya ito may hagis. Malungkot na naglakad si Regier. Inutusan niya si Zack na mag-imbestiga sa tubig. Ayaw ni Zack, kung ayaw mo, okay lang, ang mabuting tao ay may sama ng loob. Sabi agad ni Jack, hindi ko naman sinabing hindi kita mamahalin. Ito ba ay isang super mabangis at super masunurin maasahang tao? Tinanong ni Rachel si Jack kung susundin niya ang kasunduan na magpakamatay. Medyo nainis si Jack, gusto mo nang mamatay, bakit hindi mo papatayin ang sarili mo? Sinabi ni Rachel na hindi, bagamat hindi niya alam kung bakit, napatawa si Jack kay Rachel, ang kaligayahang tinatawanan mo ay baka gusto kitang patayin. Kaya ngumiti ng pilit si Rachel, ito ang nakikita natin, ito ang nakikita ni Jack, ito ba ang filter na dala ng isang boyfriend? Sinabihan ni Jack si Rachel na magmadali at humanap ng labasan, nanatili siya sa sementeryo at naghintay, biglang namatay ang ilaw. Oo, mabuti yon, ito ay away sa pagitan ng magkasintahan at magkaaway, ang batang ulo ng nyog ay nakikipaglaban sa pamatay ng pulang pantalon, ang pumatay ay napaka-agresibo, ngunit madali siyang maiiwasan sa bawat oras, ngunit ang pangharap na labanan ng pulang pantalon ay ang walang hanggang Diyos, ang ulo ng nyog ay mapipili lamang na mandaya. Ang pangmatagalang paghuhukay ng pulbos ay matagal nang nakasanayan ni Eddie sa ganitong uri ng madilim na kapaligiran. Si Jack ay dalawang mata at ang isang itim ay maaari lamang matalo ng pasibo. Sa sobrang galit niya ay pinutol niya ito. Muntik ko nang ang bigyan ng boxed meal si Rachel. Sa walang utak na utak ni Jack, wala akong maisip na paraan. Hinayaan ko lang si Rachel na magmadali at hanapin ang switch. Pero hindi ko alam na tahimik na pala siyang naabutan ni Eddie. Sinabi ni Eddie na kilalang kilala niya siya. Gusto ka rin niya, kaya siya mismo ang gustong pumatay sa iyo. Sinabi ni Rachel na gusto niyang mamatay, ngunit hindi mo siya pinatay. Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hindi isang pulang pantalon na mamamatay, ngunit isang scarf killer? Biglang may narinig na boses ni Jack mula sa malayo. Maraming tao sa gusaling ito na gustong pumatay sa iyo, pero siguradong papatayin kita. Sumusumpa ako sa Diyos, huwag patayin ang sino man maliban sa akin. Maaari ko bang maunawaan na ikaw ang aking lalaki? Si Rachel ay ganap na bulag. Mula sa sandaling ito, natukoy na niya ang pagiging maaasahan ng pumatay sa pulang pantalon, pero may mga taong matamis at may mga taong maasim. Direktang sinira ni Eddie ang depensa, nanumpa siya na papatayin niya si Rachel at mawawala ulit. Sa oras na ito, puno ng panunumpa ni Jack ang isip ni Rachel. Sumusumpa ako sa Diyos, papatayin mo ba ako? Medyo naiinip si Jack, ayoko ng kasinungalingan.